Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga sita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sari at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hugsa, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882, July 23, 2025, Miyerkules. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana, maya-maya si paring Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning. Nakalusot. Ayos. Nakalusot ba? Nakalusot. Sabi ni Engineer Benet, nakalusot ka, sir. Akala mo lang yun. Alam mo lang, pag-uwi ang problema. Ayun, pag-uwi ngayon, dito ka naman ngayon stranded. Dito naman. Sa studio ka naman stranded ngayon. Mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download po ang aming app, DWIZ882 app, para makapanood kayong live YouTube, Yun. Facebook. Yan. Huwag kalimutan, follow, subscribe, like, share, and comment. Papanood din ng Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA For the Box. Good morning. Good morning sa inyo. Nandito na si Dante. Hindi magla-landfall, no? Hindi siya dadalaw sa Pilipinas. Si Dante. Diretso na yung mission niya, Taiwan eh. Oo. Yan ang Mission Impossible itong Dante. Taiwan papunta po yan, pero maulan. Dahil kay Dante. Grabe, tuloy-tuloy pa Ayan rin. si Dante, low pressure area na naging tropical depression. At di daw po malayong maging tropical cyclone. Yan yung ano niyan antas no? Low pressure area, tropical depression, tapos magiging bagyo. Tropical cyclone. Hindi pa po yun yung super typhoon. Hindi pa.
Yun yung ultimate na kategorya like Yolanda. Yan. Okay? Pero hindi po yan na pupunta sa atin. Bagkus di diretso ng Taiwan, pero ang sabi ng Pag-asa, maulan pa rin dito. Okay? So yung bala po lagi ay flooding. Okay? So ngayon, heavy rain. Hindi naman ganun kalakas ang ulan, pare. Pero tuloy-tuloy. Panaka-naka nga eh, hindi nga. Tumitigil, then lalakas na naman. Hindi ka mukha ng undoy, sabi ko nga. 6 na oras na walang tigil, na 300 milliliters ang kanyang rate. Ito, wala pa 2 inches. Ibig sabihin, parang wala pang 30 milliliters. At panaka-naka, yung 13 na yun ay per hour. Pero hindi tuloy-tuloy. Ibig sabihin, 6 na oras, hindi eh. Hindi nga 30 minutes straight eh. Di ba? Titigil siya. Titigil din. Aambon. So therefore, yung Tuloy-tuloy. pagtigil nung ulan na yun, dapat yung umaagos yung tubig papunta sa mga waterways. Waterway, yung daanan ng tubig. Yun para ho ang huwag hindi magbaha. nangyayari Hindi. dito sa atin. Oo. Okay? Hindi siya kalakasan ng ulan. Pero dahil sa may mga ginawa tayo mali, yan ang nagiging resulta natin. Sa bawat LGU, may mga ginawa tayong mali. Mamaya pag-usapan natin Mga yan. proyekto Pero ng DPWH. ngayon Ayan. po ay suspended pa rin ang klase. Di ba? Suspended ang klase at ang government offices, walang trabaho dito, at least dito sa Metro Manila, at saka yung mga malalapit na probinsya. Okay? Ang kinatatakot dyan ay yung lakas ng ulan at saka yung resulting flooding, yung baha po. Ngayon, hindi naman umapaw ang mga rivers eh. Di ba? Hindi. Umapaw ba mga rivers? Hindi eh. Kaya bakit ganun? Ang Parañaque River ba umapaw? Hindi. Ang Marikina wala. As a matter of fact, ang Marikina ngayon binaba na yung alarm level. So, hindi ganun kalaki ang volume ng tubig. Yun ang punto ron. Kasi hindi naman nag-overflow yung mga river. Pero kahit hindi malaking volume, yung problema rito, yung tubig nananatili sa kalsada. Especially yung mga lugar na talagang totoo naman may mga lugar na mas mababa kaysa dun sa iba. Pero yung daluyan ng tubig ng drainage yun sa kanila ay punong-puno na. Hindi Yung ganon, yung sinasabi po nung UP, kino-quote ngayon sa mga pahayagan, si Mahar. Ang sinasabi niya, may mga kalsada, itinayo sa creek na mababa, gusto niya taasan. Pero iilan lang yun. Ang problema po kasi, iilan lang yung sinasabi ni Mahar na yun. Pero totoo yung sinasabi niya. Dapat nga, itaas natin yung mga kalsada ron. Di ba? Dahil ang isang example po dyan, yung Arpapa. Diyan sa may tinatawag dating Barrio Obrero. Napakababa niya nung kalsada ron kesa doon sa stream. Doon sa katabing sapa. Hindi ba? Yung sapa, balik kumbaga drainage system natin yan kasama. Yung kalsada natin, napakababa compared doon sa tubig na umaagos doon sa sapa pag umuulan. Kaya laging baha, kapirasong ulan, baha. Tama yung sinasabi niya, yun taasan. Pero yung po mga lugar na yun, iilan lamang yun. But by and large, napakalawak ng baha. Saan galing yun, parin Joel? Doon ba yun sa mga creek? Doon ba sa mga kalsada na mababa? Hindi ba? So ano yung dahilan ng mga roads na hindi naman creek pero baha pa din? pa rin. Ang sabi mo, drainage. Drainage. At yung sinabi ni Mahar ay mayroong mga lugar talagang dating daanan ng tubig ay sinementohan na. Dahil nung naggumawa ng mga infrastructure dyan, mga housing, mga commercial. Hindi panahon ng naisip. Kastila. Oo. Yung po mga estero, nagkandawala Okay? Yung mga sapa na malalapad, nawalan ng easement. Ang daming sapa dati. Madami. Kasi nga, below sea level, ang Manila,
And therefore, ang tubig po kasi sa kapag ganyan, humaharap na sariling malulusutan yan eh. So, nakapaggawa ng kapag maraming estero, maraming streams din niya, maraming sapa. Yung mga sapa na yun, Tinakpan na. ayun na, nawala na. Meron na yung Ginawa ng pinag-uusapan dati, si Kong Jonat nag-suggest nun eh. Yung mga plano natin, kung nasaan yung mga creeks na yan at yung mga waterways, nasa mapa yan eh, ng DPWH. Mangyarit, ilapat mo lang yan sa Maynila ngayon, malalaman mo kung nasaan na sila. At ano na nangyari sa kanila, ano na naging kanilang kasaysayan. Sinong gagawa nun? Dapat DPWH yun sana, or meron tayong isang opisina. Ayan, may problema who tayo could do dyan. that, yung NDRMMC. Alam niyo po ganon. ba, in the past 10 years, ang flood control project ng buong Pilipinas, mahigit 1 trilyon. 3 trillion. Nakita mo yan? Mahigit 1 trilyon lang. Flood control project lang yun, ha? Bukod pa dun yung flood control project na nilaan sa budget ay mahigit 1 trilyon. The past 10 years. Ibig sabihin po yan, yung panahon ni President Duterte, 3 years ng Marcos, at saka 1 year ng Aquino administration, the past 10 years, o 2 years ng Aquino administration. The past 10 years, mahigit 1 trillion po ang inilagay sa flood control project. Meron ko ba nabalitaan na ewan ko para pang, kasi ang pakiramdam natin, kapag tayo ay nahihirapan dito sa baha, wala nangyayari dyan sa funds na yan. That, hindi ko, marami nagsasabi yung flood control budgets na yan nasasabit kung saan-saan. But ang akin, I do not doubt the fact na ginastusan din yung mga ilang flood control projects dito sa Metro Manila. But 1 trillion? well, sabihin natin na hindi 1 trillion. Ang aking point ko is, everybody's doing their own flood control projects na walang koordinasyon doon sa iba. Yun. So, medyo Walang okay, tinaasan mo lahat doon, dinamunan Kailangan mo master rito, plan. sa kabila naman, hindi mo naman ginawa. Di Meron ba? ba gumagawa ng master plan? Yan ang problema natin. Ng Dapat flood. yan isang centralized talaga eh. Kasi kung bawat LGU gumagawa ng kanilang master Flood plan control. nilang, flood control na master plan. Sa kabilang, kabila, naman? hindi na patay tayo. Patay tayo. Ganyan na nangyayari dito sa Metro Palagay Manila. mo, oo. Oo. Aha. Ang problema Mantakin po mo ngayon, pati Skyway, pati NLEX, pati SCTEX, binabaha pag binaha ka ron, hindi mo pwedeng iwan sa sakyan mo, anong gagawin mo pare? Nakaupo ka lang dun sa highway. kasama dyan sa flood control po na yan. Bukod doon sa mga kalsada na sinasabi natin, ang kailangan po ngayon, mas malalaki na talaga drainage system. Whether we like it or not, mas maraming tubig, ang volume ng tubig tuwing uulan dito sa atin because sa sinasabi ng mga scientists because of climate change. And therefore, yung mga ating drainage system, maliliit na. Panahon na sigurong lakihan yung mga drainage system. That's number one. Yung lilinisin yung, tatanggalin yung mga waterways. Mga bara sa waterways, whether man-made, basura, construction, yung easement, kailangan na rin gawin yan. At yan, dapat yan sa lalong madaling panahon. Para po, pag umulan man, babaha sandali, pero dadalo yan tubig. Gayon ang dapat na aim natin. Pero kung meron din lamang tayong pondo, sabi ko nga, in the past 10 years, ay pag-isipan na po natin yung master plan na sinasabi ni Parin Joel. No. Kasama na rin dyan, halimbawa, kasi malapit tayo sa mga dam. Ngayon, ni-revive natin yung Wawa Dam. Diyan lang po yan, sa Rizal. At ang balita, nag-overflow na yan. Yung Lamesa Dam, diyan lamang yan sa may UP, malapit, sa Balara. Nag-overflow na rin daw yan. Okay? Ang maganda naman dito, yung Lamesa Dam po, pag nag-overflow yan, meron siyang natural spillway na sinasabi. Papunta rin sa Tulyahan River. Ngayon, kung sobra-sobra ang tubig, ngayon hindi naman sobra-sobra tubig, Parin Joel, di ba? Sabi ko nga sa inyo, 30 milliliters ang ulan. Yung Undoy, 300 milliliters in 6 hours. Okay? Pero ito, nag-overflow na Lamesa Dam. Mantakin mo kung malakas-lakas pa yung ulan. Overflow na yan, ha?
Pero hindi nag-overflow yung Tulyahan. Pag yan Tulyahan nag-overflow, Quezon City, Oo. Valenzuela, Sama-sama yan. Caloocan, Nabotas, Malabon, tapos siya yan. Di ba? Kung meron din lamang tayong ginugugol sa flood control projects, ba't hindi natin ibuhos muna doon sa mga major infra? Halimbawa yan, spillway ng dams. Hindi natin namamalayan yan ng cost ng baha pag nag-swell yung Tulyahan. Diba? Eh yung Tulyahan, hinukay na nga ng San Miguel Corporation yan. At saka yung Marikina River, hinukay din yan. Pasig. Pasig, oh. Kaya sinasabi nila, ang galing daw na Marikina, walang baha, yung ganon. Maraming nagjakol, analysis ko, no? Ha? Hindi ko alam kung nakinig lang ng karambola yun. Basta, I don't know. You're welcome. Okay. Pero hindi po, yung Marikina, malaking bagay yung paghukay ng river systems na ginawa ng San Miguel. Ito nga pare, magkano ba yung ginastos sa San Miguel dyan? 2 billion pesos lang. Hinukay yung Pasig at saka Marikina Rivers. May mga portions lang kasi dyan na sumobrang babaw. Right. Na meron akong comment narinig galing pa sa anak ko finance. Ha? 2 billion lang pala yun? Lang pala. Dapat matagal na natin ginastos. Sabi, Sabi ko nga sa'yo, 1 trillion ang flood control budget nung nakalaang 10 years. Okay? 2 billion lang pala hinahanap yun. ng mga tao yan, bro. Nasaan yung flood Facebook control? At, Hinahanap? Oo. Kasi ipopost nila yung sa kanilang lugar, nagsiswimming Ba't yung hindi mga nila bata. tingnan yung mga bank account ng mga opisyales? Hindi Bank accounts Baka na noon. opisyal. Hindi natin alam. Kaya kailangan nga tignan Napaka- Kaya maganda yung sakit mo proposal. naman magsalita, bro. Sa ganda ng proposal na pag ikaw ay government official, hindi ka covered ng bank secrecy. Di ba? Yun ang napakagandang proposal. Di natin alam kung nasan yung 1 trillion na yun. Dapat siguro may audit ang COA. O tama, yung 1 trillion na yan napunta sa ganito mga projects. Hindi natin alam Kasi yung problemang gustong lutasin ng 1 trillion na yun, palala pa ng palala. Palala ng palala. Baka ikatwira nila kasi 1 trillion lang nilagay nyo Kulang pa pala yung 1 trillion. Kaya palala yung Speaking problema. of 1 trillion na yan, kasi napansin ko, nag-iikot ako sa Paranaque kahapon, nakamotor ako. Ang dami, kasi di nagbabaha lahat, pero ang daming basketball court, multipurpose facility na pinagpapagawa Ano ng mga... sabihin ng multipurpose? Wala, yung mga barangay hall na siya, may opisina pa, pwede pa magpaupa ng Multipurpose, parking, ayo. multipurpose. Iba-iba, lahat. Iba-iba. Pero sa Pwedeng totoo, evacuation na hindi center. naman nagagamit yung iba, at saka sa totoo nakikita mo, Ginastusan lang. ginastusan lang. Tapos, naalala ko nag-meeting minsan sa homeowners association namin dyan, sa Remanville, pare. Tapos tinanong ko, ba't hindi na lang natin gawing yung materials recovery facility tsaka yung impounding area? Ang laking impact pa yan ini-explain sa ko yung water community, impounding. Pare nakatingin sila sa akin parang ako'y galing sa ibang planeta. Basta ang gusto nila Ano ba ito multipurpose. silang samana? Tatanga-tanga ata ito. Ay, ganon. Gusto nila multipurpose facility at saka basketball court. Yung sabi ko, yung basketball court, maganda yan. Pwedeng lagyan ng impounding Sa ilalim. Sa ilalim. Tiningnan na naman ako ng dagdag trabaho naman po yan, Mr. Laksamana. Sabi, sobra naman ang to, gusto namin, nakakaalam. parking sana. Ayan. Ganyan ang takbo ng isip ng mga, dyan sa mga homeowners association, in connivance with the LGU at barangay, pare. Ngayon, yun ding Wawa Dam po, dating hindi na ginagamit yan. Dahil sa kulang ang ating tubig sa Metro Manila, yan rehabilitated. At ang sinasabi po, ng Manila maaring Water, mag-overflow yung Wawa Dam dahil sa ulan. Hindi ganun kalakas ng ulan, pare, Pero ganyan na agad ang ating kakabahan ka kung ikaw ay halimbawa bandang Pasig. Yung ibang bayan ng Rizal. Pero lalong-lalo Kasi na kayo yung sasalun yan, Marikina Oo. City. Oo. Pag nag-overflow yan,
Hindi nga yun sa... May alert na. Yung sa Lamesa Dam, kahit pa paano, Tulyahan River, kahit na... Eh, yun nalinis na yun eh. Oo. Nang San Yung Miguel. Wawa Dam, dire-diretso Pero yun pare kapag sa urban. sobrang lakas Ay, ng patay ulan, ka, hindi pare. rin kakayanin ng tulyahan. Mag-overflow din. Oo, mag-overflow din yan. Oo. So meron kailangan iba pang engineering intervention aside from natural waterway, yung spillway. Kailangan pang ibang engineering intervention dyan. Now, kasi nga because of climate change, pinaghahandaan na natin to. Yung Wawa Dam, meron bang siyang natural spillway? Saan pupunta yung tubig Merong niya? Wawa River talaga dun sa taas. To whom pare, it na, may ano, concern hindi, yan, wala di ba? na. Ayan. So baka Actually, kailangan yung pag-develop ng Wawa mag-intervention na Dam ron. ngayon, pare. Kasi yan yung sinasabi na kailangan magplano ka from ridge to reef, pare. Yung top of mountain, highlands, pababa. midlands, Oo, lowlands. oo. Walang ganun yan, bro. Basta tinap lang nila yan para water supply na Kasi gagamitin nga, ng Manila agaran water. eh. Oo. Kailangan natin na uubusan tayo ng tubig sa Metro Manila. Kaya ibubukas na yan, nirehabilitate na yan, nang wala namang konsiderasyon Right. sa climate change. Right. Yun ang punto po Na dyan. hindi na kayang saluhin yung high volumes of rainwater. Paano pare. yun? Oo. Hindi pa nga high volume to. Hindi pa, pare. hindi pa. Hindi pa. Hindi nga, sinasabi ko lang yung worst case scenario. Pero pwede natin sabihin, darating at darating, yung panahon na mag-overflow yan. Hindi po question niya na kung mag-overflow. Hindi. Ang question po dyan, kailan? So therefore, darating at darating yun. Pero makwento ko lang, nabisita ako dati sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Meron sila, at ginawa lang nito lately lang, no, 2000 year lang, yung smart tunnel ang tawag nila. Okay. Kasi tropical rainforest din sila, nagdadatingan ng malakas na ulan dyan. Yung tubig, kusang idadivert papunta sa mga smart tunnel na to para safe yung mga urban areas, gaya ng Kuala Lumpur at saka environs niya. The technology is not new, pare. Underground to, kayang-kaya matagal. nila. Nakita mo ba yung mga Kaya- pelikula kaya- sa LA? Pag LA sino-feature, meron silang storm, Yun. yung mga malalaki po, Right. na kapag walang storm, walang laman. Walang laman yan. Pare, hindi pwedeng tira ng tao by the way yan. Anak Ang ng lalaki waiting, nun. oo. Ang lalaki nga doon eh. Laging missing. Parang yan ang spillway nila. Spillway Oo. na man-made. Pero hindi nga madalas umulan sa LA, pero gumawa pa rin sila nun. Sa atin, mas Dahil kapag kailangan umulan natin na yan, malakas, magkakabaha-baha, kaya kailangan nila yun. Pero meron ba tayong ginagawang gano'n? Wala, pare. Wala sa infra. Kahit may 1 trillion na flood control, Hindi nga, ginawa na sa 1 trillion, Budget? kanya-kanyang gawaan sa bawat LGU na nakapaskil yung pagbumuka nung Nagawa ba nung talaga? congressman. Kanya-kanyang Well, hindi gawa? ko alam. Again, I'm assuming not the better ng ating Ayun, mga okay. lawmakers, pare. That they nagkukay did ka their na job. imbornal. Oo. Flood control na yan. Ganun ba yan? Tinanggal mo yung basura doon sa nakabara sa isang sapa. Flood control na ba yun? Ang problema kasi sa pork, tawagin na po natin pork yung flood control na yan. Huwag na tayong pagpaligoy-ligoy because Sige, huwag na kahit ano sabihin nila, pork yan. Pork yan. Okay. Sumasabit sa mga bulsa-bulsa yan. Oo. So, ang problema po dyan, matagal na nating alam yan, kapag umiiral yung sistema ng pork, nahahati-hati yung pera. Yan ang matagal ng criticism, panahon pa ni President Corazon Aquino. Yung countrywide, mga ganon, di ba? Yung iba-ibang pangalan lang niyang pork eh. Sa ngayon, flood control. Noong panahon ni Cory Aquino, countrywide. Mga ganyan, di ba? Panahon ni Mitra. Ayan. Ang criticism po noon ng mga think tanks at saka yung mga multilateral agency, ang problema sa pork, kahit na nagagawa yung mga project na liit-liit, ay maliit ang epekto, ang impact sa buhay natin. Samantalang kung yung pera na yan, pag ipon-ipunan mo, at gagamitin mo yan sa mga malalaking project na malalaking impact. Halimbawa, kung flood control yan, yung mga malalaking spillway para Oo. Ganyan na mangyayari dyan. Pero kung hati-hati yan, walang Paano naman Wala yung si Congressman sinabi na doon ng at, BBM yan. Dapat, noon sinabi na niya yan, nung merong malaking baha, dapat ang flood control funds
gamitin natin for big projects. Like ang example niya, yung Bicol River Basin. Okay. Sa Bicol ata yung baha nun. Yung sa Bicol. Ang Dito sa sinasabi atin niya, lang, yung pera gamitin natin sa talagang makabuluhan na flood control, hindi po yung pira-pira. So, piecemeal, kung tawagin. Yan. Ang suspended po bukod sa klase, tapos na ako dun sa aking yung hinanakit ko dyan sa flood control Pero hindi funds. pa tayo tapos dyan kasi okay, flood control yan, pero Kasi sinisisi ng DOTR baka tumaas ang presyon ko eh. yung mga major infrastructure gaya ng MRT Line 7 project. Ano yung yan? station sa Ano yung MRT Kasi Line daw 7? kaya nagbaha sa Commonwealth. Sabi ni Joy Belmonte yun. Ano ba naman alam ni Joy Belmonte sa baha? Na-obstruct daw yung flow Engineer ng ba siya? rainwater. O ano ha? Napulot niya yan doon sa mga social media. Sabi ng social media, ang cause ng baha ay yung dolomite Oo. at yung MRT7. MRT, kaya sa Commonwealth, binaha kayo dyan sa North Fairview. Ayun. Anong Pala research pala sa Google tong si Mayora. No? Pala research. Pala research. Okay siya. Ayos siya, Mayora. Habang bumabagyo, mag-research ka pa niyan. And then nagsabi ata niyan, MMDA eh. At saka DOTR din eh, si Vince Dizon din. Ang nagsabi, yan nagsabi niyan. So, sumagot yan yung DNR na nga, Yung mga sinabi. kontraktor ng MRT7. Sumagot na yung DNR dyan. Sabi niya, teka muna, huwag kayong padalos-dalos sa pagtuturo. Kasi sisihan na po ngayon eh. Sisihan ngayon, turuan na. MMDA, Season ng DOTR, sisitihan. LGU. Sabi po nung management office ng MRT7, nung ibig sabihin niyan, yung contractor. Oo. Hindi yan yung owner. Ang owner ay San Miguel Infra. Ay ito po ay meron silang contractor. So sabi po nila yan daw pong kanilang structures ng MRT7. Nasa labas daw po yan ng mga drainage lines at walang nahababarang natural flow of water at sadya nilang dinesign yan. Hinanap niya nga nila yung natural waterways at iniwasan nila yun. Oo. At ang kanilang columns In ay compliance, sadya. Pero yung pa rin ang sinabi ng MDA. So paano at yan? inapprove yung engineering plans Oo, niyan. oo. Ng MMDA mismo, anak ka ng, ano ba yan? Pagkatapos Mali ang turo, kung gano'n, ha? Mali ang turo. Mali ang natuturo. Mali ang natuturo nyo. Anak ka lang. Yan ang mahirap sa ganyan. Tapos kayo naman, Mayora, nakichuchuwa kayo so, dahil na lumabas Mayor lang sa Joy? Facebook. Mali naman yan. Hindi ko alam kung engineer yan or urban planner yan or hindi ko alam. Ang alam ko, politiko siya. Sangal, Tayo yung Pilipino, kawawa naman. pwede na tayo. 8:30 na ng umaga, Karambol. Aliw, Channel 23. DWIZ 2. Okay. Ayun. DWIZ 88. Kasama natin, Joel Laksamana. Maya-maya, si parin Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Ang hirap nagkamali sa mga numero kasi. Nakakalito. Nakakalito po ang mga numero ngayon. Kamukha yung mga numero. Kung gaano kalaki na daw ang nasalanta. Nako, paiba-iba yan. Paiba-iba yan. Ay, nako. Meron po nagsasabi, lalo na ang DA. Tapos, yung kung ano-ano estimate. Paano lang na-estimate yun ng ganun kadali, parang Joel? Do they have a system? Kung anong damage? Yan po eh. Ngayon, ilang barangay daw ang apektado? 1,000, parang ganun eh. Hindi ba? Hindi ko alam kung saan nila nakukuha yung mga figures na yon. Ito po, ilang pamilya na raw ang natulungan ng DSWD. Ayan. Ha? Ano yan? Ayuda o lugaw? Palugaw? O ano? Anong palugaw? Meron Basta, meron ng 3,000. Paano nilang nabilang agad yun? Hindi, alam mo ba dati? Nira-round up nila yan. Nagko-cover ako. Tagagawa ng statistics eh. Oh. Mga ano lang yan. Mga ganon, hulaan.
Walaan yung ginagawa ng government office na kino-cover ko. Sabihin ko na kung ano yun, agriculture. Ang ine-estimate nila noong, kasi nagtatanong ako, ano ang growth rate ng agriculture? Oo. So, they pick figures from the air. In other words, sabi niya, sabi ko, hula mo lang yan. Ano ba tingin mo doon sa mga binibigay namin statistics? Hula din yun. Hindi, ang tawag dyan, educated guess, pare. Oh, come on. Pinag-aralan nila yung hula. So, yung DSWD raw po, 4,000 na ng affected ni Krising. Ang nabigyan nila, 4,000 families affected daw ng Krising. Sabi po yan ng DSWD Regional Office dyan sa Calabar Zone. Galing nyo mag-estimate, ha? 4,000, hindi, eksakto pa pala, pare. Ito yung, I'm sorry, DSWD, Calabar Zone. I'm sorry. Ito pala, pare, yung figure, na totoong figure. To the last one family, nalista nila, 4,579 Ba, may butal pa. Good, families na po ang nabigyan daw ng relief assistance up to the first family. 4,579. Okay. Walang point 5, mga gano'n, wala. Sobrang sobrang to the last ones. 4,507. Ang ibig sabihin po niyan, eto pa, pare. Most affected Rizal Province. Ilang families? Gusto mo, bigay ko sa iyo. Sige, pare, bigay mo. 2,118. Ayun, 2,100. Ilan ba talaga ang sobrang galing ng statistics nito. Bilib na bilib ako dito, pare. Nauhuli nila to the last family ko na natutulungan nila. 2,118 families sa Rizal yan, ha? Sa buong Calabar Zone, 4,000, ano yung sinabi ko? 579. 579. Ayan. Galing na kanilang recording. So yung galing niyo sana, DSWD, sa pag-record na kung ilang pamilya ang inyo natutulungan na, sana gamitin nyo rin yung ganyang klaseng galing, okay? Sa pagbigay ng relief na totoo. Parang bola to eh. Kasi ang dami po na... Pinakikita lang nila na talaga nakatutok sila sa trabaho nila, pare. They have the facts. Numbers in their fingertips. Ayun ba ang message Yun doon? ang message yan. So, Kaya hindi totoong relief to? Hindi totoo bang may nagbibigay ng relief? Hindi. Meron din, pare. Paano mo nabilang yun? Kasi kailangan may picture. Tinatanong ko lang. May picture kasama dapat yung press release. So meron silang isang kuha doon, nagdi-distribute sila. Paano mo sa nabilang kanto yun? ng 4,000 sa buong Calabar Zone, ha? DSWD, ito po ang tanong namin. Paano nyo nabilang? Yung 79, wag na yung 4,500. Pwede nyo kasing i-estimate yun eh. Paano nyo nabilang 4,579? Ito na lang ang tanong ko, paano nyo nabilang yung 79 na yun? Maaring 4,500, maaring pwedeng educated guess siya. Educated guess. No? Kasi 4,000 yan ang population dyan. Ganito mga nasalanta. So maaring 4,500. Pero yung 79, paano nyo 4,570. Yung 79 na yun, pare, yun ang mahalaga sa akin eh. Paano nilang nabilang yun eh. So lumalabas, kapag ganyan po ang press statement na nanggagaling sa DSWD, bola. Diba? Number 1 rule po yan sa statistics. Wag ka masyadong detalyado kasi mahahalata yung bola mo. Estimate. Ano yan eh? 5,000, sabi mo, 4,500. Isa fine line separating na pakitang gilas ka na, alam namin trabaho namin. Parang yung police, up Nakatuto to the kami. last man, accounted for nila na i-deploy daw. Really. Paano kung may sakit?
Hindi mo na compute yun. Paano ni nag-awol? O, di ba? Paano mo masasabing to the last man ang i-deploy mo? Napaka-stupid ng mga ganyang press statement eh. Kaya hindi naniniwala ang mga tao sa inyo. Kapag ganyan po, wag... Naniniwala ang tao na 3 trillion ang flood control 3 trillion? 3 trillion. Yun ang naniniwala ang tao ron ba. By the way, May 1 trillion. May balita rito, tindi nito ay the Department of Budget and Management Oh. clarified na hindi sila kasali dito sa mga alleged 142.7 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ay, ibig sabihin, hugas kamay? Hugas kamay, si Budget and Yusek Gades, kilala natin to, si Gades Hope Libiran. Sabi niya, hoy, limitado yung role namin dyan sa Congress ang gumawa niya. Bakit sila naghuhugas kamay? Kasi dahil siguro yung darating na budget for 2026. Yung insertion na 200 plus billion. We cannot answer because we are not involved in that process. We were not involved in that process. Sabi ni si So, Yusek. pero obligasyon mo, Department of Budget and Management, para alamin kung sino yung involved. Iyan po ang inyong saklaw, yung budget. Kung may nangyaring kalokohan dyan, hindi mo pwedeng sabihin, hindi namin gawa-gawa Not yan. the DBM. Dapat sabihin mo, sino may gawa? Tinuro nga niya. Yung, Sino? Congress daw holds the power Sino of sa the purse. Congress? Ay, hindi, yun ang wala. Ha? Siyempre, ayaw naman ni Yusek Gades si Di wag ka nalang magsalita. Di ba? Sino ba yung goddess na yan? Si Yusek siya, si Gades Libiran. Goddess? Undersecretary. Yan pangalan niya, Goddess? Goddess. Ano ba yung kanyang na talagang magulang nun bali. Talagang mataas, matayog ang pangarap para sa kanya. Goddess Hope Libiran. Goddess. Anyway, basta ang DBM's role is limited to preparing the President's budget for the National Expenditure Program. Yan, Tapos ganyan po. tina-turn over nila sa Congress yan. Sila na ang gumawa niya pagkatapos. 142.7 billion lang pala yung insertion. Oo. So anong ano mahihita natin doon sa statement niya? Hindi na mangyayari uli? Ano? Siguro. Wala lang, hugas kamay lang. Oo, tsaka listo na tayo para sa preparasyon ng budget para sa 2026. Ayan na sila. So yun lang. Ay, buti pa, hindi ka na nagsalita. Wala naman, useless. Just explaining. Ito po isa nakakatawa. May na video kasi. Nagpapaskel ng poster. Oo, Diyos ko, nakita ko rin. Ano ba yung kahapon yun, akala ko pinag-usapan nyo na Hindi pa eh. Kaya nga eh. Nagalit si BBM eh. galit si BBM. Tigil nyo nga muna yan. Kakahiya. Kasag-saga ng bagyo, Oo, nagpapaskil kayo ng mga poster ng SONA, darating na SONA. Ano sinasabi ng poster? Wala. Wala naman. Ang SONA ay sa Hulyo, kailan ba? 20, Ayan, saan ba to? Mga preparations kasi ito para sa SONA, yung prep o viral photos. Actually, nakasama pa, retrato ni PBBM na nandun eh. Ayun. So sabi po ni ES Lucas Bersamin, ang sabi daw ng presidente, dismayado siya dahil yung mga government personnel nagpapaskil ng mga poster sa SONA habang kasagsagan ng ulan. Oy, good morning. Morning, sir. Good Morning, pare. Mukhang nabaha ka. Hindi, pinasabihan ko muna, wag tanggal kayo ng mga poster dyan, hindi naman kailangan yan eh. Alam naman natin magkakaroon ng SONA. Kayo naman eh. Yung mga tao muna kayo dyan sa mga Taga saan ba yung mga nagkakabit? Iba-ibang agencies. Iba-ibang agency. Hindi, DPWH workers na. Yun nga eh. Na naka-raincoat pa sila. Yung mga DPWH workers at saka ibang agencies, kaya sinabihan na sila ni Mayor Secretary Bonoan, oy, kausapin nyo na yung MMDA, tulungan nyo sila. Kasi sila in charge ng flood control eh, wala silang ginagawa. Binanatan sila ni Isko Okay, oo. MMDA kasi dalawa yung problema doon, yung tungkol sa basura at saka tungkol sa drainage. Bakit to naman si Isko? Masyado naman. Kita Kita mo si Joy, ang sinisisi. Oo. MRT7. Nakita mo na? Ganun. Huwag naman yung MMDA. Kumbaga, kabaro. Sumagot ang MRT7 na, hindi, yung mga ginawa naming facility, malayo dun sa drainage. Kasi ito yung... At saka meron kaming may plano, plano yan, may plano engineering na- plan, compliance na yan. aprobado nyo mismo. Oo.
At ginawa namin. Ginawa namin. So kung may maming mali, kayo nag-approve nito. Ang bilis, yan ang Napakatanga. mahirap pag mabilis ka Yung mga magturo. ganyan statement, hindi pinag-isipan. Kasi si Joy Belmonte yung nagsalita tungkol sa MRT-7 na nakuha niya lang from Pero MMDA. yan kong Jonat, yung mahilig ako magsalita na yung in the pocket ka, tapos umuitsa ka na mga bala. Ito, in the pocket ka, pero kung ano-ano binabato mo, na hindi mo na-research. Dapat diretso. mo na. Focus, focus. Focus ko na, in the pocket ka na nga eh. Oo. Mali. So kanya-kanya po press releases ngayon. Sinabi ko nga sa inyo, yung DPWH, 4,579 families. Yung 79 na yun ang magic number. But how does DSWD. Di ang nangatulungan daw sa Calabarzon. Ito ng mga DA, mahigit 1 billion daw ang crops and infra losses. ang bilis nilang i-assess, ano? Galing, ano? Galing, ano? Hindi, may quick response team yan eh. Hindi pwede Hindi, yun. nakalagay na yun sa laptop ng isang music. Pag ito ang intensity, Oo, ito yung ito, ano, parang- at saka dito dada. Ganito kagaling. May manual siya. Kayo naman. Pero bakit naman eksaktong-eksakto yung figura naman nila? Hindi, teka muna. Ganito kagaling. Okay. Ilang ektarya ng agricultural lands ang tinamaan? Gusto niyo malaman? 31,172.23. O, kita mo yan? Sabi ko, Kaya mo nasa yan. laptop ni Yusik yan. Sabi ni Yusik, medyo nilawag mo naman ang... Kaya mo yan mga ganyang figures? Kaya niyo yan? Well, Dapat tinuturuan mo sila parang Joel ng communications. ilang pong farmers daw ang naapektuhan? Gusto niyo malaman? Exact figure, gusto niyo? 23,385 Ayun. farmers. Yung ika-5 nun, isang polling siguro yun. Pare, Yung isama nila sa... 385. Ang lupit. Excluding Para bilang... Si Mariel hindi na isama. Hindi ka Si kasama. Marlene hindi na isama. Para Dapat bilangin mo six, yung 23,000, napakahirap na. Para mabilang mo yung 385, yung 23,000, napakahirap na rin. Para mahanap mo yung 385 na yun, pare, it will take years. Hindi, ano years? At it took them only several hours at the height of the typhoon pare to compute that. They were accounting for up to the last month. Up to the last month. Because we have to make Ganun sure, sila ka-accurate. we have to make sure that the crop insurance and the ayuda will be available. Ano to? Isasama, Nakabase sa numero Oo, na compute na nila. base sa numero yan ng mga ayuda na yan. isasama ba itong mga statistics na to sa SONA? Palagay ko, tinapon na ni Presidente. Mga yan ang mahirap eh. Ito pa! Palagay ko lang ha. Crop damage and losses, 136.66 million. Ayan, may 0.66 pa. Ganon ka... Siguro, Alupit. ginawa ni Presidente, Okay. tinatapon na lang yung mga papel na yan. I don't need these papers. Uy, mamaya pag-usapan natin na talaga naman to si Trump eh, para naman masyadong yung script din niya kay Presidente. Masyado inapi. Mamaya, okay. Mamaya. Bakit naman gustong-gusto niyang ano yun eh. He was a top negotiator. Puta, nakakatawa talaga itong Oo, press hindi. release ng DA na to. Grabe. Bakit merong 0.66? Hindi, ito yung palay losses. Ang bilis nilang compute. 3,075 metric tons. Worth 121.88 million in ilang hektarya? 7,991 hectares. Alam mo, Nanggaling talaga. napaka-accurate ng Eh, ating magaling si business. Sarge eh. Oo. They have satellite Ay, kayo offices. naman may Satellite satellite offices. siyang basis. May satellite na basis. Kaya nagagalit si Rene Pabintuan yung satellite offices nyo kung inaayos nyo ba yung logistics nyo at saka value cold chain. May Hindi. satellite at saka Pang, drone. pang ano na statistics. Binigyan yung na nga satellite kayo office. ng statistics. Angal pa kayo. Pa kayo. Double, Hindi kasi ano yan, at saka napaka-eksakto eh. Doubly scientific yan. May satellite at saka may drone. Teka, Walang drone office. Ikaw naman. Satellite office. Satellite office lang ba to? Drone. Ay, maglagay na Satellite, kayo ng drone satellite. office nyo. Medyo i-high-tech nyo. Oo, na. i-high-tech Oo, yan. na. Ito malupit. Ilan daw po ang nawalang manok
dahil sa bagyo. Oh, yan. Ayan yan. Magaling yan. Gusto Yan, ko ha? malaman yan. I have to tell, Katatawa-tawang ganyan. Menera. Wala. Seryoso to. Seryoso to statistics ng Department of ano Agriculture to, na to. insurance-based ito. Oo. Brother. Ilang manok ang tinamaan sa bagyo. Livestock sector lost 262 heads of chicken. Nung 262, baka naman may tao. 262 heads na Baka manok. naman may 1,000 yan. Baka may 1,000 naman. 262 heads. Biro mo, 262. Baka sa Laguna lang yan. Hindi, baka sa isang poultry farm lang yan. Hindi, ang malupit dito, nahanap nila yung 262 na yun. Sa kakaunti-kunti nun. Yun na nga, teka Hindi muna. kasi ang mga poultry, basically, weatherproof na yan. May poultry Ang farm. design nila ngayon ay talagang makabago na. Pati yung height niyan, may sukat ng from the floor Hindi, to the... baka nagkamali yung Statistician. Hindi yung statement nila. 262 free range chicken. Bakit na? Hindi pala chicken lang yun. Kasama na doon ang swine, cattle, carabaos, goat, ducks, sheep, and turkey. 262 heads. Baka 1,000. Iba-ibang hayop, nalaman nila na 262 heads ang apektado. Baka we say an estimate 262,000 livestock. Hindi 1,000 eh, Wala heads nga eh. 1,000, 262 lang. nagkamali nga. Nagkamali lang to siguro. Hindi naman malakas yung bagyo, pare. 262,000. Baka. Kasi hindi lang naman dito eh. Baka sa ibang all over the country because nagkaroon ng habagat all over the country. Eto, ang nasirang kasaba plants. 0.1 hectare. 1,000 square meters. Ang nasira pong kasaba plant. Galing Paano mo nahanap yun sa dami-dami ng kasaba plantation? Paano mo nahanap yung 1,000 square meters na nasira? Ay, hindi ba May satellite office nga, sir. Meron kaming 1,000 kasama plantation dito. At saka ano yan? 0.1 hectare di ba 1,000 square meters? Ikiin mo na yan. Ano yan? Kasi hindi pa kasaba season nga, hindi pa nagpla-plant eh. Kaya wala pa. Kaya maaga pa. Hindi, paano mo nahanap yung 1,000 meters na yun? Kaya nga may satellite eh. That's the main point. Ang lupit 262 heads of chicken, swine, cattle, carabaos, goat. Ilang kaya dito? Baka alam nila yung breakdown nito. I'm sure. Kung ilang ulo ng chicken, ilang ulo ng baboy, ilang ulo ng baka. I'm sure. You're sure? I'm sure. Satellite Satellite base eh. Mabilis. Yan daw po mga data na yan. Sabi ng DA, yung kanilang press statement, ayan ay kinalap nila nang galing pa sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Western Visayas. Alam galing. nyo, Ang yung dami. mga naglalabas dyan sa Galing. DA, Oo. kaya nagkakasakit ang sekretary ninyo eh. Yan sa ginagawa nyo. Kaya siya nag-medical leave na dahil sa mga ginagawa nyo eh. Ang lupit nitong press statement ng DA. Ang matindi rito, kinargahan ng mga dyaryo. Hindi man lang pinatulan, nagtanong, totoo ba itong mga to? Pinagsasasabi Sir, nyo? saan yung 262 na livestock? Ha? Hindi mo na tinanong? 262 heads. 262 heads. Saan yan, sir? Tsaka yung 1,000 square meters ng kasaba. Kaya nagkakasakit ang sekretary ninyo sa pambobola nyo sa kanya. Eh, siyempre, ginagamit nyo siya eh. Pambira, oh. Hindi. Kaya nagkakasakit yun dahil naniniwala siya. Doon sa mga tao doon pinaiikot lang siya. Oh, yun ang problema Kaya dyan, siya eh. nagkakasakit. Oo, pinapaikot nyo sekretary nyo. So, ito pa po ang sinabi ng pinakamamahal ni Wener na Department of Agriculture. Si Sarge. The DA is now, dahil sa mga damage, focusing on the rehabilitation and recovery Yes. of damaged agricultural farms. Yeah. Focusing na sila dyan. Ito Meron na raw pong allocation na, gusto niyo malaman magkano? 495.4 million. Ayan, may point pa. Ngayon yung quick response fund. Ha? Quick response fund.
Up to 0.4 million? 0.4, 400,000 lang May yun. naisingit na isang farmer eh. Kaya nga, Naisingit na ihabol pa. ihabol nyo to. Naihabol niyo isa. Para ano. Yan daw po Para ngayon, believable. focusing. Ito, masasabi ko lang dito. Mabuti nangyari itong Christine nito. Hindi pa nag-open up, hindi pa nagsosona si Presidente. Daan-daan kayo sa pagbibigay ng mga statistics. Kasi nandiyan na si Senator Kiko Pangilinan. Siya ang magdadala sa May inyo. hawak na statistic. Ano sabi Siya ni ang nagdadala sa inyo ng tungkol sa agriculture. He was the presidential assistant for agriculture, food security and agricultural modernization. Daan-daan kayo. Kailan siya naging Kaya sekretary siya noon, Noy, President Noy. yun yung yun yung naghati. yun yung bumagsak yung agriculture. Ha? Oo. Eh, Negative growth. yan yung ano eh. Noon yung panahon niya yun. It was the start of the modernization program. The start of the collapse of the agricultural sector. Ganun ba yun? Tapos ngayon, yayabang-yabang siya. Talaga to Siya ang Siya ang ano? siya ang magiging committee chairman. Siya pumapapel. Hindi siya ang... Sec, Mr. Senator, alam nyo na, napakaganda yung mga iniwan ninyo. Ito, .66. Ano yan? Meron mga points eh. May mga points, now. Points. Nung kayo, wala kayong ganyan. Wala. Yung 262 livestock, wala kayo. Hindi nyo kaya yan. Hindi nyo kaya yan. Yeah, It's hindi not nyo- modern. Ito modern to. Ito modern. 1,000 square meters. Yan. Alam ba Nakasama niyo yan? plan. Kaya mo Sira. ba yan? Senator No. Sharon, hindi pala. Senator Kiko Cuneta. Hindi. Senator Pangilinan. Kiko Pangilinan. Kaya nyo ba hanapin Ben, yan. yung 1,000 square meters na nasirang kasaba? Maski na isama pa ninyo si... Kaya ba niya? Magaling pag maano niya. Ano magaling? Maski na isama pa ninyo yung perennial na committee chairman noon, Cynthia Villar. Hindi nyo kaya yan. Another bola. Another bola. Yan daw mga EDCA po, magiging humanitarian assistance and disaster response. Yan. EDCA sites. Really? Yan po ang sabi naman ng statement ng AFP. At ang kanilang kino-quote ay si General Romeo Browner Jr. Ayan. Yan daw po prepositioning rescue equipment Yan. in the future. Hindi pa ngayon. Ang tagal na nung EDCA, ba't hindi pa noong ginawa, pare? Ganun. It's a process. It's a process. It's work in progress. Siyang po yung mga EDCA sites na yan. So in the future daw, diyan daw magyayari ang prepositioning. Sabi mo nga, katatabla lang sa atin ni Trump doon sa Hindi, pero tariff. sinabi nung kanyang, sino ba yung defense secretary? Pete Hegseth. Ano ang pangalan? Pete Hegseth, hirap i-pronounce. Hegseth. Sabi niya, we are a key cornerstone sa Yes. The Philippines is a key. in the front line against China. Kaya tataasan natin. Kaya tama yung mga EDCA. From 17% to 19%. Kaya tinaasan yung tariff natin. Galing. Salamat po. Buti nga yung bumaba kasi 20% 20% sana. dati. Hindi, 17 yan. Hindi, 17 tas nag-20. Tas 20, ngayon 19. So, salamat po, President Trump. Paano yan? Ang galing Bababa pa yan because there are a number of other investments that are coming in. Coming in. Pero hindi pa ma-announce. Hindi pa. Ewan ko. Pero itong EDCA na to, payag tayo ng payag lagi kung anong gusto nila eh. Kaya baliwala tayo. Di ba? Yung panahon ni Biden, nagdala rito ng missiles. Payag tayo. Tapos nagbago isip, dyan na lang pala yan for good, yung mga missiles na yan. Pumayag ulit tayo. Doon nga sa EDCA, pumayag na nga tayo eh. Di ba? Kumbaga, wala na silang bases. Pero yung bases natin, ginamit nilang bases nila.
Ano ba ang galit mo dyan, pare? This is a good, it is better to be prepared. Ika nga, sabi ni Wala Secretary akong Gibo galit. Teodoro. Wala. We Ang are not akin, spoiling for a fight, but it's good to be prepared. ang akin, binibigay natin yan sa US Forces. Anong kapalit? Malaki. Ano? Malaki yan. Ano They kapalit? are going to have Prepositioning. Prepositioning. And the equipment will be here. We will create more jobs. Ang And then, kapalit po niyan, niyari tayo sa tariff. Yun ang kapalit niyan. 9:01 ng umaga, 19% Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Kaya DWIZ 882, kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Sumo, Kay Sumo. Conrad Banal. Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Ayan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Ay, Ano yung maganda sinasabi yung mo? hindi umuurong lalo na pagbagyo. Kaya kinukongratulate namin ang aming kaibigan na bagong halal na Congressman Brian Yamsuan. Naghahatid ng mainit na lugaw. Saan? Dito sa Barangay Hall, San Antonio. Tinitingnan ko sa Facebook kasi nawala to si Congressman Brian. Siya naghahatid ng lugaw. Lugaw. Hindi siya. Wala siya sa retrato. May mga nag-post dito May tuloy mga padala siyang na, lugaw. Ay, Congressman, dito kami sa Barangay Dulo, dalan nyo rin kami ng mainit na lugaw. Anong Itong sabi? stop niya, mabilis, umaksyon eh. May mabilis, satellite office sabi, super bilis, ha? gumawa po kayo ng request letter para sa mainit na lugaw. Ano ba yan? Ayan, magaling. Magaling. Yung Dun sa stop, okay kami sa Paranaque. ayos kami. Medyo batukan mo yan. yung stop mo, tanggalin mo na Yung yan. stop mo, letter, tanggalin mo putangin. yan. Gawa po kayo ng request letter, sabi. Yung stop mo na yan. Kasi sa ganang bagyo, nagugutom ang mga tao, request letter. Ano ba yan? Doon nga sa... Namo! Hanggang dibdib na nga yung tubig eh. Doon sa may... Sa halip na yan, ang sinurad mo yung stop na yan, batukan mo, at sabi mo, gumawa ka nga ng toko at baboy para Yun, yun ang sabi naman ni Ma'am Juday. Lagyan nyo, samahan nyo naman ng toko at baboy. Imbis na request letter. Request letter pa ang Pwede ba ako may request? Oo, Ayoko ng toko at baboy. Ayaw mo. Mas gusto ko lumpiang prito. Kasi Ay, Ayan, sarap daw. yan. Bagay yun, Pwede ba mainit yun? na lugaw. ng lumpiang toge. Congressman Brian, sige. Ha? Kong, ha? Pero Pwede yung ba yun? sabihin nyo doon sa staff nyo, wala nang request letter. Dalan nyo na Alam lang. nyo na lang na lugaw. Anak ng Kailangan ng request letter. Namo! Kailangan ba yun, pare? Hindi, para Kailangan. accountability. Accountability. Ayo. Bibilangin nila yan. Bibilangin nila pagkatapos yan. Parang yung DA. Pang-press release yan. Paano nila magagawa? Paano? We were able to feed 2,622 and some others. Ayun. Yan. Alam nyo po, may mga fake news na lumabas tungkol dun sa ibibigay daw nating concession sa Amerika. Okay. With regards to, yun talaga halos binenta na yung Pilipinas. Okay. Yun po yung fake news. Ang sinabi ng ating, what you call this, ng DTI, yan daw po lumabas na yan, lumabas sa ilang pahayagan pare, no? Ay fake news daw po. Kumbaga, pinalalabas nila, nakuha nila yung dokumento na sinasabi, ganito mga ibibigay natin na tawag nito concession sa Amerika. Kapalit daw ng pagbaba ng tariff. Ayan. Sabi po ng DTI, fake yan. Ang daming concessions na binibigay, pare. Halos pinamigay na yung buong Pilipinas. Yun ang sinabi ng fake news. Nung fake news. At kinarga naman, PH to offer huge deals. Nak ng putya. Ayup. The document issued just days before President Marcos visits Washington. Proposed agreement on reciprocal trade framework. Sabi daw ni Marcos doon sa dokumento, the Philippines needs the US. We cannot live without them. Ayan. Yan yung mga fake. At permado daw po yan ni Secretary Cristina Roque
Alam ko, at tingin nyo, mahina ito si Cristina Roque. Huwag naman ninyong Pero hindi gasyadong niya naman gaganyan. ginaganyan. Huwag naman ganun. Special access daw ng US companies to Philippine mineral resources. Oh, nakita mo? Yun ang matindi. Ayok. Matindi. Tumira ka agad. Ang lupit Ang nun. lupit. Ang lupit na statement na yan. Epic. Grabe. Draft agreement daw po yan. Naku. Free trade ang agricultural exports. Grabe. Grabe naman to. Babagsak ang lahat ng tariff ng US. Yan. Okay? Tatanggalin yung mga tariff sa US. Oo. At magkukumit tayo, bibili annually ng milyon-milyon ng US chicken legs. Ayun. Hindi chicken legs, ha? Ayun. Ay! Napakahusay Grabe. nitong... Sino kaya sumulat nito? Ang napaka ano pa, detailed ha? Oo, Detailed eh. Hardwood for furniture. Oh, nakita mo? Firearms component. Ayun. Dairy products. Papapasukin daw natin yan. Ang kapalit niyan, wala. Edcasites. Hindi. Meron si Chulaurel dito na papel Oh, binigyan? Binigyan ng papel? may papel daw Naka-medical leave yun. Ang sabi po, okay. Ang sabi po ni Secretary Roque, yan daw po ay fake news. Fake yung sinasabing draft Mm. is fake. There's no such thing. Problema, bakit kinarga ng mga dyaryo? Ayan. Walang chinek? Yan ang Hindi problema. chinek, pare. Anong klaseng mga editors? Ganun na ba ngayon ang mga news organizations? Wala na bang ganyan na pag-aayos? Posted daw po yan sa social media. Ayan. Future Philippine Reciprocal Trade Framework. Fake. Ano ba ang tunay? Ano ba ang tunay, parin Joel? Na, ang tunay po, 19% from 20%. Ang tapos tariffs. binola ni Trump si President BBM. He's a good lead. He's a tough negotiator. Yung pala negotiator. sinabi. Tough negotiator ba yung 1% lang? Ano? Dati nga 17 yan Ginawan 20. Ang Vietnam, 46, naging 20. Ang Indonesia, pare. 19. 19 din? Pareho tayo. 19 din ang Indonesia. Galing saan yon? 40? Hindi naman. Yung mga 30-something yata. 30. So, tayo nadagdagan. Sila nabawasan. Oo. Marami Mahusay! marami na, according to the draft agreement, marami naman papasok Oo, may kapalit. May kapalit Anong ka Yung draft. Yung alin? Yung draft agreement. Halaka lang daw ako. Nasayang, para sa akin, sayang lang yung trip ng presidente ron Hindi, nag-usap naman sila ni Hexet. Oo, Tungkol sa... kaya nga we are in the front lines we are in talaga, the front lines. of And, the shield, of the defense shield of the Saka United ni States. Marco Rubio. Sabi pa ni Kinakatakot ko, nasa front line tayo. Yeah, actually, ang hindi nila sinabi dyan na one of the more is, kaya nga hindi na rin binanggit ni Presidente, I understand, yung tungkol sa situation ng mga PhilAmps. Lalo na yung mga estudyante, yung mga hindi na... Oh, that's not here. Hindi, kaya nga hindi pa na binanggit nababanggit, because oo. that will offend the other countries. Okay. Kasi parang pinagbigyan tayo doon. Bibigyan tayo. Yes. In so far as the immigration issues are concerned, hindi tayo masyadong ginalaw. Students, business people, yung mga may green card, pati yung... Pero ang dami rin nakakulong na Pilipino dahil sa ICE. Well, hindi naman yon. Kasi yung mga nakakulong na yun, sinabi na sa kanila from the very start, sabi ni Babes, Ambassador Romualdez, mag-register kasi kayo para your path to immigration status na maayos mga makakasama. Huwag kayo sumama dyan sa mga demo na kasama yung iba. Hindi kayo kasama doon Sabi pa nito si Trump, sabi daw niya, sinabi niya, doon sa kanyang post sa Facebook or Twitter o X, ano ba tawag ngayon sa Facebook? X. Well, anyway, sabi niya, the Philippines can deal with China.
Yun ang sabi ni Trump. Ang problema po, iba yung sinasabi ni Trump, iba yung ginagawa ng US State Department. Ang State Department, binabakbakan yung China. We deal with China, sabi ni Trump. Sa Philippines kayo, deal with China. Ang ginagawa po ng State Department is driving a wedge between the Philippines and China. Yan ang problema natin dito. Kaya ang China, medyo tabang. Di ba? Ilang turista na ngayon ang galing sa China? Wala na ata eh. Kokonti. Kaya nga, ang ginawa ngayon, tinanggal na dyan sa mga consulates dyan sa China, Philippine consulates sa China, yung determine tungkol sa ilan ang ibibigay na visas. Hindi. As long as the documentation is okay, bibigyan ng visa. Hindi na kagaya dati na 100 lang. There is a limit. No, there's none. Oh. Tinanggal na dyan sa mga consulates. Kasi itong mga consulates, ginawang kalokohan eh. When it comes to trade, eto po, merong report. Yan China raw ang pinakamalaking pangako sa atin. In the infrastructure. Okay. At sila rin ang pinakamaliit na natuloy. Disbursement. Hindi ba? Ano yan? Bulahan din ang relations natin with China. Pinasakay din nila tayo. Parang ganun. Ano parang ganun? Walang nangyari. May report po ng ganyan. No? Ang China raw ang pinakamataas, ang pinakamalaking pangako sa Pilipinas, pero sila rin ang pinakamaliit. Hinahanap ko, teka, nakita ko yan eh. Dalawa lang ang among those Ang natuloy? among those that were promised as far as Chinese investments are concerned. Yung isa yung tungkol dun sa Binondo Bridge at saka yung sa yung sa Kaliwadam. Na Hindi, pero utang yun eh. hanggang ngayon hindi pa tapos. Yung Kaliwadam, utang yun. Kaya nga, wala naman ganong may nakita ba kayong ganong investment? Wala, except for the Pogo. Teka, hinahanap ko yung China pinakamalaking. I'm sorry, hindi ko na po makita. Pero meron talaga report na ganyan. Pinag-aralan nila kung magkano yung commitment ng China at ilan yung natuloy. Ilan pala yung pangako at ilan yung natuloy. Pinakamataas sila ang pangako, pinakamababang ang natuloy. Yan po ang estado ng ating relationship with China. Sa US naman, yung 17% naging 19%. Nadagdagan tayo. Yung ibang bayan dito sa region natin, binawasan na napakalaki ng mahigit kalahati ng tarifa. Ngayon. Sino tatamaan dyan sa 19%? Doon sa atin pong local, coconut, sigurado yan. Sigurado yan. Yung mga liit-liit, napakakonti na lang ng ating garments. Okay? Ang problema dyan po, yung mga US companies na nandito, kaya sila pumunta rito, ginagamit yung ating labor, tapos yung kanilang, halimbawa, semiconductor, galing din sa kanila yung raw material na yan eh. Tapos ibabalik sa US. Ang problema dyan, exempt na yan sa tariff, pare. Basta mga ganyang gagamitin sa military, kumbaga input sa mga military projects, exempt yan sa tariff. So yung mga semiconductor na yan, exempt na yan. So sino mga tatamaan dito? Ang mga tatamaan po dito, yung talagang malalaking value added sa ating coconut oil. Sa bagay, yung garments, maliit lang ang value added. Ano yan? Ano pa? Yung si BBM met with the Semiconductor Association sa US and ang sinasabi, dadagdagan nila yung kanilang investments by 400 million US yata yun. Ito pala. Ang Sydney-based Lowy Institute ang naglabas po ng report. Ang China raw po,
pinakamalaking pledge for development financing to the Philippines. Kesa sa mga ibang Southeast Asian countries. Kumbaga po, ang laki ng pledge nila sa Philippines compared, let's say, to Vietnam, or ang pledge nila sa Malaysia, Yes. o pledge nila, pinakamalaking pledge sa Pilipinas, nito pong huling 10 taon. So basically yan, yung panahon ni President Rodrigo Duterte. Pero yan daw po din ang pinakamaliit na natuloy. Lowest recipient. Among the Southeast Asian countries, ang pinakamaliit po na natuloy ang Pilipinas. Pinakamalaki ang commitment. Ano yan? Binola lang tayo ng China? Parang ganon. Kasi From 2015 to 2023, no? Kasi- $30.5 billion dollars in kasi sa ODA. Sa Indonesia natuloy yung yung high Tuloy. speed train. Lahat. Lalo na ang Vietnam, Cambodia, Laos. Natuloy Yan sila pong eh. Indochina na sinasabi. 30 billion pledges ng China. Magkano na disburse sa 30 billion? Wala pa pong 1 billion. 700 million. 700 million. Ito, At yun ay utang. may chart dito ang baba. Bumaba tayo. At yun ay naging utang sa kaliwadam. Nabalik din doon sa Chinese contractor. Oo. Kulelat po tayo Yes. Ang mas konti lang sa atin ay Timor-Leste. Ang pinakamalaki dito, yung, Indonesia. naalala mo yung Mindanao Railway Project ng 2023. Dalawa yan. yun. Tsaka yung Panay Guimaras Negros So pinakamababa, Island Bridge. Timor-Leste, napakaliit naman nun Oo. Malaki pa yung Metro Manila dun Susunod, Pilipinas po, pinakamababa. Susunod, Brunei na hindi kailangan. Talo pa tayo ng Brunei. Ha? Talo tayo ng Brunei in terms of implementation o actual disbursement. Kaya 30 point something tayo dyan talaga. The pledges were really outstanding. Hindi yung pledges na yun, panluloko lang yun, hindi naman totoo. Ginahanapan daw, ang balita, hinahanapan ng butas lagi. Oo. Kapag nagne-negotiate Pag na, na-negotiate, mayroon ng butas. may butas lagi. Kagaya doon sa Mindanao Railways. Pero yung China, yung Binondo Bridge kasi, ang Yes. naglakad dyan yung Filipino Yung Chinese. Chamber. Kaya natuloy yun. Yes. Yung mga ibang projects, hindi, talagang pang press release lang. Sabi po ni report ng, kasi may namumroblema na tayo ngayon sa economy. Sabi ng report po, isang report, ang Pilipinas daw po, yung ating plano, yung 5-year plan na 2023 to 2028, yung mga goal natin sa agriculture, Philippine Development Plan. industry, at saka social programs, hindi raw po natin ma-achieve. Anong tawag doon? Philippine Development Five-year PDP. Philippine Development Plan. Sabi ng PSA, less than half daw po ang ating maaaring ma-achieve by 2028. Doon sa Philippine Development Plan. Less than half? Ba't nagkaroon pa tayong plano? Bakit meron pang plano? So, ang laking problema niyan. Tapos, meron pang tariff from the US. Tapos, ang fuel prices, nagwawala na hindi natin alam bakit. Bumabagsak ang diesel abroad. Dito sa atin, tumataas. Ano kaya ang solusyon dito? Antindi ng headwinds. Headwinds? Ano headwinds? Yun ang sinasabi palagi ni R.C. Balisacan. Ayun. The challenges are overwhelming. Alam na namin yan, boss. Ang gusto namin malaman, anong gagawin nyo We have a... O anong gusto nyong gawin namin? Di ba pwedeng yun na sabihin niya? Kesa sa warning? Dapat do a Traore. Do a what? Traore. Ibrahim Traore. Di masyado namang ano yun. That's a major
mindset change. Matindi ah. Aba, kung kailangan Kung kinakailangan eh. Aba, kung Movement kailangan. eh. It's a movement. It's a movement. Kung sa bagay. Kasi ako, I'm a firm believer in lagi mo sinasabi kung Jonat, yung identify key, ano yan? Areas, production areas. Dito mo ibuhos yung resources, yung sinasabi ni Rene Pamintuan din. Dyan mo Let ilagay. the people, and But then, the problem is may humaharang lagi ng let mga the lobby people at participate. Sila na, tanggalin nila yung mga Si harang. Traore, Yung the mga people tao. ang tao nilagay niya. Tao ang niligay niya, talagang yun ang tumira. Yun ang, Walang kumontrang malaking tao na, Ay, "Hoy, pag may sorry, kumontra, amin na tao." itong project na to, dito na kami. may mga Walang ganun sa, ano ba yung lugar ni Ulitilia? What's the name of the country? Burkina Faso. Burkina Faso. By the way, I've been researching, inaapi siya ng mga Amerikano, Yes. nila Vance at na pero baliwala sa kanya na Sabi nga, hindi siya kailangan top negotiator, Yan, hindi siya ginaganon ha. Sabi ni Traore, development without dignity Oo. is simply poverty in another name. Correct. Meron naman tayo Hindi niya economic kailangan Hindi niya growth. bumisita kailangan sa yan. Washington at Meron tayo economic growth. Ang problema po dito kung saan nanggagaling yung growth. Oo. Nanggagaling yung growth sa gastos ng gobyerno. Saka consumption. At tinatawag niyang pump-priming. Pump-priming. That's not sustainable. Hindi habang buhay pwedeng gobyerno kailangan Magdadala. Kailangan Hindi ng investments. Yes. Nangyayari ba 'yon? Hindi daw, sabi ng PSA. Ngayon, halimbawa, paano yung food security? Yan. Kung ganyan marami tayong problema. Sabi ng PSA, yan daw pong 13 major agricultural commodities. 12 patak. Isa lang ang medyo maganda. Yung- Maaaring tamaan yung target. Sino yun? Pare, kailangan to. Ano yun? Abaka. Abaka. Wow! Kakainin ba natin abaka? Biner, kumakain ka ba abaka? Sarap! Lagyan mo konting gatas sa suwal. Yan. Abaka. Sa 13 commodities, abaka lamang ang ating maaring maasahan na tamaan ng target. 13 Ang husay! Ang husay niyan. Ano yung 13 na yan? Palay. ba nila? Oh. White corn, yellow corn, banana, coconut, pineapple, mango, sugarcane, kasaba, coffee, cacao, rubber. Mayan daw po, napakababa ng likelihood na tatamaan yung target by 2028. Ang galing nyo dyan, Department of Agriculture. Pakahusay nyo. Oo. Identified na pala lahat eh. Oo eh. Na? These are the basic things. Hindi lang yung sinama yung aquatic and other things, pero livestock. Pero just the same, kung yung 13 na yan ay nakapag-produce tayo, malaking bagay. Bakit daw po hindi na-achieve yung mga goals? Nakita daw nila yung volume of production, halimbawa, yung medium likelihood of reaching the respective goal ay 6. The rest ay low probability. Sa industries naman po, ay hindi sinabi yung mga industries. Ini-specify ng PSA, yung agriculture lang. Hawa naman tong PSA, parang Binitin po nyo kami. nagsi-zero in sa agriculture. Kumbaga parang wala ba talagang ginagawa si Dar Jr.? Parang naman kayo masyadong Para naman kayo, para ba? Yung iba industries, hindi nyo sinita. Ito agriculture, sinisita nyo. Pero meron din dito yung human and social development. Hindi rin daw ma-achieve Hindi rin yan. ma-achieve yung Paano targets? ma-achieve kung ang lahat ng mahihirap nando sa agriculture at wala nangyayari sa agriculture di sector? wala. Di wala nga ma-achieve niya sa social. Yan, ibig sabihin ng social, yung mawawala yung poverty level, yung education, nutrition, education, Water supply, kasama dyan, prime water water. supply. Kasama yun. Ano prime water? Prime water. Pinrivatize yung mga water supply sa probinsya. Ikaw talaga, may bago na nga OIC ang GSIS eh. Ano pa yung sinasabi? Mamaya po pag-uusapan natin yan. Meron na raw, meron ng bagong OIC.
tinalaga ng GSIS board. Pero 6 months lang yun, pare. Pwede mo sabihin, on the way out na si, Hindi naman. It's just a matter. He's going to anong pangalan to? Veloso. Yeah, he's going to Dinidepensahan na siya ng Alternergy. kaya nga. Oo. Diba? Nag-due diligence daw Tsaka sila ano dyan. yan? Ang problema niya, Tutulong siya sa investigasyon, is going to work with ang problema niya po, ang taas ng batting average nitong ombudsman ngayon. May figure na inilabas sa 2025, napakataas ng kanilang conviction rate. Mataas ang batting average nitong ombudsman. Kaya may problema yan si Sumo. He can explain. Explain what? Yes. He's coming out with his statement and he will be able to explain what Even happened. before the ombudsman acted, dapat naglabas ka na ng statement. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Catch up. Maulang umaga Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Pangulong Marcos at US President Trump muling pinagtibay ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Amerika na inilarawan nilang ironclad. Detalye, Patrol 13, Gilbert Perdes. Good na tinanggap ni US President Donald Trump si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa US o sa White House para sa isang bilateral na meeting kung saan kapwa binagtibay ng dalawang lider ang matatag na alyansa ng Pilipinas at Amerika na tinawag nilang ironclad. Sa isang pahayag sa harap ng media, iginit ni Trump ang paghanga sa sambayan ng Pilipino at sa liderato ni Pangulong Marcos. Inilarawan naman ni Trump si Pangulong Marcos bilang isang great leader and tough negotiator. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mainit na pagtanggap ng Amerika at muling iginiit ang kahalagahan ng matatag na relasyon ng magkabilang panig, lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya. Nabatid na natalakay sa pulong ang mga isyong panrehiyon gaya ng seguridad sa Indo-Pacific region at gayon din yung mga kasunduang may kaugnayan sa kalakalan at depensa. Una nang binanggit ni Trump sa kanyang social media account na bababa na sa 19% ang tariff na ipapataw ng Amerika sa mga produkto sa Pilipinas, habang 0% naman ang ipapataw ng Pilipinas sa mga produkto mula sa Amerika. Subalit hanggang ngayon wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang hinggil dito pa si Pangulong Marcos. Samantala nagpahayag din si Pangulong Marcos ng kanyang tiwala sa patuloy na pagtutulungan ng dalawang bansa sa gitna ng mga hamong kinakarap sa riyon. Si Pangulong Marcos ang kauna-unahang ASEAN leader na inibitahan ni Trump sa White House mula nang muli itong mahalal sa kanyang pwesto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Preparasyon ng Senado para sa pagbubukas ng sesyon sa Lunes tuloy-tuloy kahit pa may mga hamon daw sa ilang araw ng suspendido ang pasok sa Senado dulot ng masamang panahon. Detalye, Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Bagamat ilang araw nang suspendido ang pasok sa Senado, sinabi ni Senate Secretary Renato Bantug na tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon para sa nakatakdang pagbubukas ng session ng 20th Congress sa Lunes, July 28. Ayon kay Bantug, nakipag-meeting siya via Zoom sa mga opisyal at empleyado ng Senado kung saan tinalakay ang magiging daloy ng pagbubukas ng session at paano magiging pagtanggap sa mga bisita. Inaasahang darating sa Senado ang mga ambassador, mga miyembro ng gabinete at mga dating senador. Ayon kay Bantug, taon-taon itong pinaghahandaan pero may mga konting hamon ang preparasyon ngayon na taon dahil nga sila'y hindi makapag-meeting ng personal dahil ilang araw nang suspendido ang pasok sa Senado. Kung magpapatuloy pa rin anya masamang panahon, sinabi ni Bantug na magsasagawa sila ng ilang adjustment at contingency measure. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At iyan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Karambola, Aliw Channel 23. DWIZ 882.
Kasama natin Joel Laksamana. Jonathan De La Cruz, ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo lahat. July 23. Good morning, good morning. Good July morning. Meron ako ayaw batiin. Yung aking apo sa pinsan, si Fernando Victorio Jr. Hoy, Nag-birthday. Ayoko sanang batiin. happy birthday. Kanino? Fernando. Kay Ando. Ando, Ando, tawag oo. namin dyan si Ando. Ando, ang kinukuha niya communications. Idol ka daw niya, Joel. Ganun? Oo, kaya Sana. communications. Pagbutihan mo bata. Ha? Anong Pero pagbutihan ingat mo ka ba? sa press release, Yeah. ha? Please join the comms group of the following agencies. Ano? DA, Wag! DTI, Maawa kayo. ah, Maawa kayo. Wag. ano ba yung mga iba na kailangan niyang Energy. energy. Ayan. Para DNR. Yan, para magkaroon ng pagbabago. Ang yung alin? mga yan. You be the agent To of change, introduce the real of reform. communications. You reset their communications Ayan. activities. Mahigit 100 billion daw po na dibidyendo ang gobyerno sa mga government-controlled Controlled corporations. Okay. Ang pinakamataas, hulaan nyo, Mhm. Land Bank, 26 billion. Ang pinakamababa, hulaan nyo, BCDA. Papel kayo ng papel, hindi naman pala. Mapapil to, di ba? Tinira yung Baguio. Yes. Yung John Hay. Yung pala, ganyan lang ang gagawin. Kaya daw si Dumogan tumakbo uli dahil sa ginagawa nitong BCDA sa Baguio. Napilitang bumalik sa politics. Nag-retire na yan eh. Di ba? Tiro na. Oo, tapos bumalik siya dahil daw sa kalokohan nitong BCDA na to. Eh kayo pala pinakamababang nagre-remit. Ayan. Alam niyo po, kaya umabot ng 100 billion yan. Iisang bagay lang. Dati, ang requirement sa mga government corporations, 50% ng inyong earnings, i-remit nyo. At yung 50% gagamitin nyo doon sa inyong mission. Ano ba ang mission nyo? Halimbawa, Land Bank, magpautang sa agriculture. Okay? Eh ngayon, ang Land Bank, ibinigay na yung pera sa sa Treasury. Bakit umabot ng 100 billion? Kasi po, nag-utos si Ralph Recto na hindi na lang 50%. Ano na yon, hindi na makatwiran ang 50%. Dapat 75% na ang i-remit nyo. So, magkano na lang matitira doon sa kita nyo? 25%. Yan. Para tumaas po ang pera ng gobyerno. Revenue generation. Ang sinasabi ng IMF, Recto, magkaroon ka ng tax reform. Wag yung pera ng mga ibang agencies, kukunin mo. Halimbawa yung PhilHealth. Halimbawa yung mga GOCCs. Ako payag ako doon sa GOCC. Pera lang yung mga key. Like Land Bank, mga ganyan, no? Na kailangan talaga niyan ng pera para magawa yung kanilang mission. Okay? Yung mga BCDA, yung mga PNOC, sige, kunin mo yung pera. Pero halimbawa, yung Philippine Ports Authority, napakadaming kailangan gawin yan eh. Hindi ba? Para sa akin, ha? At saka yan Land Bank. Okay? At saka yan DBP. Pero yung Philippine Ports Authority, meron din ano yan. Ang daming mission niya. May GAA, may government, may Subsidy. budgeted. Budgeted din. outlay. Yung Land Bank at saka DBP, yan, wag nang ano yan. Pero, at the same time, make them do the things that they should do. Which is, may mandate sila eh. Ikaw, Land Bank, agriculture, agribusiness. Ginagawa aquatic ba? resources. Hindi nga eh. Para pag nag-remit ka lang, okay ka na. Oh, yung DBP, ganun din. Ito, industrial development. Yan ba center. GSIS? Ganun din yan, meron sila. Hindi ba may pera ng member yan? Bakit nagre-remit ba yan? Hindi nagre-remit yan. Hindi. Meron silang... Nagre-remit sila sa Alternergy. Nagre-remit sila sa mga members kasi merong continuing sila loads, Benefits. etc. Ngayon, yun ang gusto natin makita. Ano Ang alin? naman yung percentage na naibibigay for purposes Sa benefit ng benefits members. for members. Yun lang naman. Meron ba naman? Yun ang gusto natin malaman. Ibig sabihin, hindi alam.
Alam din, may mga members na, kasi regular yan may mga nagkasakit, meron nagre-retire, meron silang nakukuhang mga retirement benefits, and then meron silang pension. Yun ang gusto natin maintindihan. Okay, meron daw Well, the pong- Land Bank and DBP, they're involved in a more higher, kasi naman kayo napaka... development. Oo, yung Maharlika Investment Like what? Fund, for example. Diba? Ano yung for example ng naglagay sila Maharlika? ng 75 billion dyan together. Wala pa nga nangyayari sa Maharlika, ano ka ba? Magkakaroon, kayo naman. Ano, kailan? Antayin nyo lang. 2 taon na yan. Okay? Hanggang ngayon, wala pang mag-i-invest nga doon sa Batong Buhay. Ayan. Sa Comedy of They're looking at Errors. the bigger picture. It's a wider... Meantime, yung mga executives noon, ang lalaki ng sahod. Ayun ang hindi ko. Yun ang the Tama, best. diba? Tayo nagpapasahod nun. Sabi po ng GSIS, board, they're assuring the members. Kasama ka ba doon, parin Jonat? all government employees and retirees, Pensioner ka. pensioner. Tumatanggap ko ba ng pension? Tanungin ko sa staff. Baka meron. Ibig sabihin, hindi. Baka hindi pa ako nakakompleto ng... Pero pare, sinasabi ng GSIS board sa'yo, talaga daw responsible fund stewardship Oo. ang kanila. ang kanilang misyon. Mission. Yeah. Tell that to Sumo. Paano nag-responsible fund stewardship yun? Kasi po, nagkakaproblema ang GSIS ngayon, nasuspinde yung kanilang president and GM na si Jose Arnulfo Veloso, a.k.a. Sumo. 6-month suspension. He has every opportunity to what? make a statement and Maski po ibalik yan, defend himself. sa akin kasi ang number 1 sa isang financial institution ay yung trust and confidence ng publiko. In the case of GSIS, trust and confidence nung kanilang sino ba clientele niyan, hindi ba members? Number 2, yung pong mga government offices na nag-i-insure sa... Ano yan lahat ng government assets dapat insured. Kanino pinadadaan yan? GSIS. Kanino na pupunta yung komisyon? Well, it is returned back to the fund. Are you sure? That's what the board is saying. And they can explain it. Alam mo ba yan ang malaking issue? You know, Yung mga investment po, that's just the tip of the ice cream. Ang malaking issue dyan yung reinsurance. Laki po ng perang umiikot dyan. Lahat ng government assets, pare, pupunta ka sa GSIS at i-insure mo. At ang GSIS, papupunta yan sa mga broker, hihanap mo ako ng reinsurance. Ayan. Yung transaction na yun with the broker, dyan po maraming chismis. Chismis lang naman. Di natin masasabi. tumataas naman daw ang alin? ang assets at saka funds ng GSIS. As a matter of fact, it is now, I think it is bigger than Kaya it is nga. the biggest pension. So, my point is, kung ganyan ang negosyo mo, you're a financial institution, ang laking bagay ng trust and confidence ng insurance industry, ng iyong mga members, and your bosses in Malacanang. Diba? Kasi financial, pera po yan Ngayon, kung nadali ka ng ombudsman na 6-month suspension, hindi ba laking nabangasan yung trust and confidence sa'yo? He can explain himself. How? He is explaining it and he is working with the ombudsman. Naglagay na nga ng OIC. Ang OIC po ngayon ay yung VP for Support Services. Pag yung EVP. sinasabi ni Conrad, yung Juliet ganyang position, you should be, ano ba yung term? You should be cleaner than Caesar's wife.
or something like that. Beyond reproach. Beyond reproach. O dun sa pinapanood ko ngayong Gilded Age, pure as the driven snow ang iyong Ang anak reputasyon. kong to pare. pa, mas matindi yan. Isipin mo na ano ka. Pare, yung, There is an explanation to all of dun this. sa alter energy. Apparently, Yung explanation he's dun, coming no? out with an explanation. Kaya siya nag-iikot sa mga kapihan ngayon. That is the reason why... Hindi. Hindi. You have to remember, IGCP, is the financial advisor of Alter Energy, and they've come out with a very, very lengthy. Nag-due diligence sila. According to IGCP, they are compliant with the local laws. Sabi po ni Daling mag-explain ka. Kaya ang problema IGCP. dyan eh. we welcome this opportunity Yeah. to affirm the integrity of GSIS investment decisions and will provide further updates once the process concludes. Yeah. As the investigation is ongoing, we will refrain from additional comments. Ayan. I'm sure that will Ngayon ka lang sa loob ng mga GSIS members yan. Really? Ang ganyang statement. Yeah. Oo, na ano sila. na, Generic? Oo. Medyo generic. Walang ka... Nakakaano? They will affirm. Oo. Oh, tell that to the Marines. Ayan naman pala sila. Inaalagaan ng ating Inaalagaan pondo. pala natin. Nag-aalaga pala siya. Ganon. That's why he's cooperating with the But he's ombudsman. refraining from additional comments. Additional comment eh. Mula Para siyang po nung, mapi para nung siyang- sumabog itong issue na to, wala tayo narinig kay Sumo. Wala. Ni isang salita. Ngayon, nagbigay siya ng statement, napaka-generic pa. I will not explain myself. Let the third parties explain it. Sino mag-explain? And we'll be able Alternergy. We'll be able to work it out. Alternergy nga, nag-explain na eh. Sabi daw nung kanilang financial advisor, ICCP, which is also suspect, na Bakit sinunod suspect yan? naman daw lahat ng They're regular compliant. nito. Hindi umabot ng 1.5 billion. They are 1.4 compliant with lang. local Kaya laws. yun ang ganun. Ayun. They are compliant with local laws according to ICCP. Sabi po naman ni Secretary Vilma Secretary Vilma Ralph Ralph Rector. Ralph Recto. Recto. Meron daw pong talagang may mga investments na lalaglag. Merong mananalo. Yan po ang paliwanag ni Ralph Recto. Mga pinagtatanggol niya si Sumo. Diyos ko, pakinggan niyo sarili niyo, Secretary Recto. This is government Okay lang po yun, pero ang lalaki, boss. Ang lalaki. Tapos 1.4. Iniwasan pa talaga yung ceiling. Oo, yung sa JG Summit, ganun din nangyari. ganun din. DG Plus. May chismis eh. May investments. May nag-unload na major stockholder ng DG Plus. At the high At end. the height of the stock price. Kung ba talagang matino yung investment process ng GSIS, ba't ka papasok sa online gambling? Andiyan naman yung mga blue chips. Yan man, DG Plus, blue chip yan, parin Joel. Kahit ako walang naiintindihan sa stock market, sa panaginip, hindi ko sasabihin blue chip yan, DG Plus na yan eh. Online gambling. Online gambling. Maglalagay kang Ang ganong blue chip po, kalaking may pera? tradisyon taon na meron talagang ginagawa na produkto. At saka po serbisyo. merong 3 years Oo. na dividend paying Yun. ang 3 years na sinasabing blue chip. Okay? Pwede ba yung... Ang Alternergy ba, meron ng dividend dyan? It was meant to fly as an investment. Pero normal daw yan, sabi ni Ni Secretary Recto. Vilma... Secretary Vilma Recto. Ano to? Recto. There are Ralph Santos? Ano ba? Talaga? Ralph Rector. Ralph Recto, normal daw po yung may natatalong investments, may nananalo. There are Yes, Secretary, ba't hindi ganito Hindi kalaki? ganitong kalaki. Kaya nga yan, At saka hindi ombudsman po na po sinunod. ito eh. Kaya nga na-ombudsman eh. There are Hindi sinunod yung patakaran eh. there are processes So and what's there the are process here? times in one's investment So what's the life. process here? The Na ombudsman nagwo-work out. slaps Vic Veloso a 6-month suspension. So
Anong next? Ang matindi, hindi ni-report ng mga dyaryo yan. Ah. Hindi, ano to? Ang nire-report na lang ngayon, yung reaction. That's a searing indictment of our media, traditional media. Ang today. boss po ng GSIS, yan si Ralph Recto eh. Yan daw pong GSIS, profitable yan, sabi ni Finance Secretary Recto. That's not the point, Secretary. Kung profitable o hindi profitable, the point here is may nangyayari. Okay? Pari profitable dahil tuloy-tuloy naman yung contribution ng mga members dyan. Kasama po yun sa profits na nilalagay nila. Sa report ng GSIS, lahat ng contribution ng member papasok. That's considered income. Yung po pinag-uusapan dito, yung kinikita sa investments. So the point here is not whether GSIS is making money or not. The point is meron pong nangyayari. Unfortunate daw yan, suspension na yan. Sabi ni Ralph Recto. Sabi ni Ralph. I know him to be a good. Nagko-close Nakita mo rank. na? I know him. Nakita mo na? I know him yun to pala be eh. a good. The secretary himself has said so. And may endorsement na. My endorsement. Special Ano pakiramdam endorsement. ng ombudsman pag ganyan? Yung, Ano? Hindi, yun na nga. I will nagko-close. continue with our investigation. Tuloy yan. And Mr. Veloso is cooperating. Yan. Anong cooperate? Ibig He's sabihin? cooperating with the investigation. He's going to open up the books. Tapos naglabas ng mga gains ng GSIS. Yeah, nakita mo na? Sama na yan. What are the gains of GSIS? Siyempre, equity investments, global equity investment, napakalaki po ng pera nito eh. Hindi naman si Veloso lahat ang nag-invest niyan eh. Yung mga previous GMs, talaga pong nilagay nila yung pera na yan, investments. Kasi yung pera ng GSIS, hindi pwedeng patulugin. Hindi pwede nasa tampipi lang yan. Oo, kaya ini-invest yan. Ngayon, ang argument nyo, papakita nyo, kumikita yung mga He had investments. posted such and such amount It of is profit. irrelevant. Every year, kumikita talaga yan, GSIS na yan. Tapos ngayon, ang argument nyo, yung kita, para mapagtakpan yung ginawa ni Veloso. Ganun ba? Ang strategy ng sabi nga ni media. Secretary Recto, there are investments That na happens. That happens. May mga This is a minsan natural, nawala. if you're It's an investor in in the natural world cour- of high finance, in the natural course of things. you have to understand. Yeah. In the natural course of things, Secretary, iimbestigahan ho kung bakit natalo yung investment. Hindi pwedeng talo eh. Talo lang. Talo. May natatalo, may Tingnan mo naman nananalo. ang profits na nakuha namin over the Ang past 2 years. prudent manager ng pension fund Pension fund. like GSIS, titignan po nila bakit natalo yung investment na yan. Hindi pwedeng sabihin, ganun talaga investment, talo eh. Hindi pa daw talo. Hindi ganun yan. Because Hindi ganun yan. there is There is such thing as prudence in financial management. Lahat po na nasa finance, alam yan. Nasa Department of Finance pa naman kayo, Secretary the Recto. opportunity will be there kasi nasa baba na, tataas pa yan. Tapos may report pa ng total assets of GSIS. nakita mo na? Grew Nakita mo? to one- Laki niyan. Anong total assets ng GSIS? 1.8 trillion. Nakita mo na, trillion. That's a drop in the bucket lang yan. Alternate. Wala yung it will Mga political enemies. ano yan, Kulang na lang yun. disgruntled employees ang mga Tapos sabi ng report, Alternergy broke its silence Yes. regarding the deal with GSIS. nakita mo na? Broke its silence na. Hindi naman Alternergy ang ano nito eh. Pero sa bagay, Sabi broken silence, what a cliche is. What a cliche is. Ikaw naman pagbigyan mo na. kasi ang tagal na nitong issue na to, ngayon lang sila nagsalita, kaya broke its silence. Ikaw talaga. Broke its silence. Para bang ipinilit nyo kami. Wala namang... Ibig sabihin may umaandar na complan. Complan. Umaandar na. May ops.
May ops na po. May ops Pwede na kaming umatak. Tama na muna yung deflect and defend. May ops na to. Okay. Ah. Habang ang mga tao hanggang dibdiban tubig. Aha. Siguro, Alin nga nasa dibdib? Eh, Nakakatuwa ito. binabaha ang mga tao. Yan, nabibigyan, Hindi, how do you explain DG Plus, pare? you give it time because, you know, it happens, ups and downs in the stock. Ang laki ng binagsak na eh. It will happen. From 60 plus, 60 pesos plus per share, nasa 2 pesos na lang ata eh. 60. How do you recover from Gagana that? din yan. Gagana Ha? din yan. How Once do there you- is a firm decision. Hanggang ang online po ay may issue. May hirapan tong GSIS na That's to. going to be a firm decision by the time we explain it properly to the public and to the President. To the President? Dapat matagal mo nang na-explain yan. Diyos ko naman yan. Kung hindi ka pa nakasuhan ng ombudsman. Etong GSIS, Tsaka ang ka dami talaga mag-i-explain. milagrong Oo. nangyayari dito. It's happening. Yung coastal investment. Oo. Hindi iniimbestigahan ng ombudsman yan. Yung binitawan, kumikita. Oo. Tapos sila lahat ang gumastos. Yung investment sa coastal, sa kanila galing yung perang pambayad, sila nang utang para mabayaran, and yet sa kita, hati yung Macquarie. They participated in the development of the energy sector. Due diligence. Dalawa ang kanilang renewable energy projects Who? that they were able to turn around. They brought something to the table. They brought Yan, something yan, to the yan. table. Sino yan? Yung kasi they were able to get Alternergy. Hindi Alter Energy. Nung pa, Ang Alternergy, hindi pa po nag-ooperate to nung kanilang project na wind. they are working out. So speculative stock yan. They are working out they're just waiting kasi they were able to get it in the first Yung round. coastal. In the first round of FIT, they were able to get one of the best FIT programs. Sino this yan? Alter Sino yan? Energy, Alternergy. Alter Energy will get it soon. Once there is a FIT, FIT Pag ganyan na Yung feed-in tariff ang inaasahan nila. pag ganyan ang naririnig ko, para kung nakikinikinita na, nagtatawanan na kami dun sa background. But You sound like ano to? Clashing cymbals. Sabi nga Clashing symbols. All noise. Hindi nga. No, Kasi pare, hindi pa nira-right please open remember, investment dyan. may dalawang, di ba, nung nag-umpisa, nung kay Ikot Pitilla, may feed-in tariff. Oh, yan nga. Nauna si Vince Perez doon. Nauna sila dyan. Ito, itim. Itim ba yan? Uy, Tsa- si Palus. Leather? Leather. Mayaman. Dating mayaman talaga to eh. Dati yung mga lumang pelikula. Sa ngalan po ni Sikreta. Joel Sikreta Samana, yan. Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal, Carambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Ngayon, nandito na siya. Ito na po siya. Si Palos. Para Handang-handa. secret agent ang dating Handa kay Dante. Secret Sikreta. agent Dennis Antinor Jr. sa Ronda. Nako. Pilipinas. Nakawala sa